Amen. Praise the Lord. Gandang araw po sa bawat isa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Mas malakas na palakpak nga po para kay Jesus ngayong umagang ito. Amen. Hallelujah. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nakakapakinig sa atin. Napapakinggan tayo ngayong araw na ito. Naniniwala ako kung nag-iisip ka pa ng kung maganda ba talaga ang araw mo, maganda ba talaga ang umaga mo. Maniwala ka kapatid, tumingin ka lang sa katabi mo, makakakita ka na ng maganda sa paligid mo at pogi sa paligid mo. Amen. Batiin nga po natin at least 2 tao ng good morning, yung nakaka-bless na good morning. Praise the Lord. Hallelujah. Welcome po sa bawat isa na nandirito na first time nating nakasama dito sa ating physical gathering. First time natin nakasama, maging sa online. First time nating nakasama dito sa ating gawain. Naniniwala po ako na hindi po tsamba ang pangyayaring ito because everything happens for a purpose. Hindi po ito mga kapatid, nagkataon lamang. Ito po ay tinaon ng Panginoon. Napakabuti po ng ating Panginoon. At sa bawat isa na nandirito ngayon na every Sunday na nakakasama po natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tandaan po natin, ito po ay worship service. Hindi lang po ako naglilingkod dito, hindi lang po yung bawat isa. Lahat po na nakaupo dito, tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Isang maling konsepto ng mga pananampalataya ng mga simbahan dati na naglilingkod lang every Sunday ay yung pastor, yung preacher, yung mga ushers, kung sino man. Hindi po, pati nakaupo dyan maglilingkod. Kasi may kanya-kanya po tayong kapamaraanan kung paano natin paglilingkuran ng Panginoon sa araw na ito. Marami pong mga ways, marami pong mga means for us to serve the Lord. We can serve the Lord through our giving. We can serve the Lord through our singing, sa mga ginagawa po natin. Kaya nga, every time na tayo po ay dadalo sa gawain, isipin natin na hindi lang po ako ang servant dito, kundi tayong lahat ang servant dito. Because this is a Sunday worship service. This is a Sunday worship experience where we will all experience the Lord Jesus Christ ngayong araw na ito. So praise the Lord. Naniniwala po ko na tayo pong lahat ay patuloy na sinasamahan ng Panginoon, kinakasihan ng banal na Espiritu. And I believe na ini-empower po tayo ng Panginoon para nang sa gayon maging receptive tayo sa kanyang banal at makapangyarihang salita. So praise the Lord. Welcome po sa ating second installment sa ating pong brand new series entitled I Think I Love You. Yung concept nitong sinasabi natin na I think I love you, does it mean na hindi ka sure? Sure ka ba? Kaya nga napaka-importante na nakikita natin, totoo ba talaga itong nararamdaman ko? Totoo ba talaga itong ipinapakita ko? Kasi alam naman po natin mga kapatid that all genuine will be tested. Ganon din naman pagdating sa pagmamahal natin. Marami na sa inyo dito nag-invest ka na ng maraming pagmamahal mo. Ang dami ng mga, sabi ko nga, ang dami na nating experiences. Dami mo ng experience learning na lang para maging learning experience. Ganoon na lang sa mga experiences natin, whether sa relationship, whether sa business, whether sa buhay. Lahat naman tayo talagang dumadaan dyan sa mga experiences na yan. Pero magiging powerful ang experience na yan, whether negatively or positively, kapag nilagyan natin ito ng learning, doon lamang siya nagiging learning experience. Ganoon din naman. Pagdating sa ating ipinapakita sa ating Panginoon, sa ating kapwa, malalaman naman natin kung totoo yan o hindi. So paano mo malalaman kung minamahal ka ng totoo? Lalo na ngayon, nagkakauso-uso yan, di ba? Paano mo malalaman kung minamahal ka ng totoo o nagmamahal ka ng totoo? Para nang sa gayon, hindi para lang mag-guilty tayo dito. Ang Bible, nagtuturo siya ng mali para ikaw ay itama. Hindi naman katulad, hindi naman brutal ang Bible. Hindi naman brutal ang ating Panginoon. Nung pinakita na you are sinners, bahala ka dyan sa buhay mo, mapunta ka sa impyerno. Hindi. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Pag si Lord nagpakita ng problema, lalagyan niya ng solusyon. Kaya naniniwala ako, ngayong araw na ito, sino man sa atin na may problema, may bigatin, may mga battles sa buhay, maniwala ka, ipapakita ito ng Panginoon sa atin ngayong araw na ito, ba't naniniwala ko, susolusyonan din yan ng ating Panginoon. Sa lahat po na naniniwala dyan, palakpakan mo nga ang ating Panginoon ngayong araw na ito. So dito po muna, kailangan makita muna natin ito. Totoo ba itong ginagawa ko? Kasi pag nag-deliver tayo ng kung saan hindi naman siya totoo, baka at the end of the day, maguguho din naman siya. Kaya umpisa pa lang, ay ayusin na natin. Kaya nga minsan lalo na ngayon may nagtanong sa akin, biblical ba? Hindi ko sana sasabihin ito eh.
biblical ba yung prenuptial agreement? Okay, sabi ko, naiintindihan ko naman yon. Pwede mong gawin yon, lalo di ka sure. Kuha mo yon. Basic na lang natin. Kasi nga, gagawin mo yan kasi di ka sure sa pinapasok mo. Kaya nga tayo, kapag dito sa atin sa Christian community, lalo na po tayo dito sa Amazing Hope, may mga series tayo ng counseling na ginagawa dito. At bago pa lang yun, bago pa yung kasalan na yun, may mga process tayong pinagdadaanan dito para nang sa gayon, hindi man tayo perfect pero at least you did something na kung saan, alam mo na mataas man lang yung level na kung saan mapagtatagumpayan mo. Yes, may nag-fail, pero kapag inayos natin, ay mapagtatagumpayan mo naman siya. Kaya nga, tama lang naman yung kapag hindi ka sure, pero kapag sure ka naman, hindi mo na siya kailangan. Kasi pati ari-arian nyo, ipag-iisahin ng ating Panginoon. Kasi, ayun nga, magiging isa na kayo. Pati sa kaperahan. Pero nga kapag hindi ka sure, siguro yun ang pinaka-wise na pwede mong gawin. Kaya nga, pinaka-bottom line, para di na aabot sa ganong klaseng sitwasyon, mas maganda, may pamantayan ka para malaman mo, para wala na yung ganong kalaking issue. At sabi ko nga, kapag issue naman yan, madali lang yan. Pwede nang... Basta magpa-counsel na lang kayo kung kailangan nyo na ganyan. Hindi kong babanggit lahat-lahat dito. Baka makapiright pa tayo dito o ano man ang mangyari sa atin. So praise the Lord. Kaya nga, bago dumating sa mga susunod na level ng mga conflicts, ng mga problema. By the way, malapit na po yung ating Fight with Benefits na webinar dito. Naniniwala po tayo na tutulungan tayo ng Panginoon. We'll be teaching about the beauty of conflict. Hindi laging masama yan. Tuturuan ko rin po kayo paano mag-away. Kasi po, hindi po ako nagbibiro. Yung art of war, ituturo ko po when it comes to relationship. I will be teaching fight forward. Parang fail forward, di ba? Nag-fail ka pero nanalo ka. Di mo maiiwasan ng conflict in any relationship. Sa pagkakaibigan, sa mga kasama mo sa bahay, kasama mo sa trabaho. Pero paano ka... Ano ba yung art of war na yun when it comes to relationship? How to fight forward din. Na nagka-conflict pero lalo kayong tumatag. Nagka-conflict pero lalo kayong tumibay. Nagka-conflict pero nanalo ka. Tandaan mo, lahat naman na nag-champion, di ba? Lahat naman nag-champion, lumaban naman. Hindi, nabansin natin. Paano masasabing champion, wala ka namang battle na pinagdaanan? Kaya lang, kinakailangan, you must know how to fight forward, not just to fail forward. But to fight forward, paano mo maipapanalo? Paano nyo maipapanalo ito? Yung mga conflicts na nangyayari sa ating buhay. So abangan nyo na lang po yan. Malapit na tayo magsarado. 20 na lang yata kulang nun. Pag-pray nyo po, baka magkaroon tayo ng part 2 next year. Ay, hindi po. Basta pag-pray natin kung sakaling nag-close na yun. Basta lang po kayo. Mag-register lang po kayo. Kapag lumagpas tayo ng marami-rami, mag-part 2 agad tayo. If ever. So praise the Lord. At dito po makikita natin, paano natin malalaman kung minamahal ka ng totoo o nagmamahal ka ng totoo. So here's what Apostle Peter says. Dito mapapansin natin dito sa tinuro ni Apostle Peter, dito sa passage natin, kung ano ba yung acid test. Pagdating dito na alam mong hindi siya, yung hindi mapag-aalinlangan na tanda ng tunay na pag-ibig. So I want you to open your Bible with me in 1 Peter chapter 1, Verse 22. 1 Peter chapter 1, verse 22. Basahin ko po muna ito Having purified your souls by your obedience to the truth, for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. So here Peter was writing to scattered groups who represented the first Christians. Ito po mga kapatid na scattered, itong mga first Christians na ito. Naniniwala po ako marami dito first generation na Christian ka sa family mo. Sila naman po yung mga scattered group na kung saan, sila yung mga first Christians. Kaya lang, napunta sila sa isang paganong paligid. Mababasa nyo po yun sa chapter 1 verse 1 pa lang. Biruin mo yun, Christian ka, nasa family of Christ ka, tapos na-scattered kayo, napunta ka, doon sa lugar na kung saan hindi mo kapanalig at hindi mo kapareho ng spiritual na culture. Nakuha po natin, ganun yung kinalalagyan nila at the time.
At ang nangyari dito, mapapansin naman natin na sila ay na-born again. Pinakita din doon ni Apostle Peter, chapter 1, verse 3 naman, na sila ay na-born again because of God's mercy. Because of God's love. Lahat po ng pagkasunod-sunod na yan, intentional na isinusulat yan for a reason. Hindi po yan binanggit yan out of emotion lang. Kundi ito ay may reason, kaya binabanggit yan. Bakit binanggit doon? Kayo ay na-born again because of God's mercy, dahil sa compassion, dahil sa love ng ating Panginoon, binanggit doon sa verse 3. Kasi nga po mga kapatid, mapupunta ka sa isang lugar, of course you will be persecuted there. Pinersecute sila ngayon ng mga hindi nila kapanalig. At ang nangyari, katulad sa isang pamilya kapag nagkaroon ng conflict, napansinin niyo po, pati kayo nagkaka-conflict. Mayroong atake na gagawin, pero kapag ina-attack na tayo na minsan, mapapansin natin na tayo minsan nag-aatakihan. Pwede na tayo magsisihan. Nakuha po natin yon. Kaya nga sinabi ng mga general natin, ng mga bayani natin dati, nung panahon ng mga Kastila, Hapon, Amerikano, may kalaban tayo. Sabi niya gano'n, ang hirap naman ang buhay na to. Sabi niya gano'n, ang dami na, ang lalakas na ng kalaban natin sa labas, pati ba naman tayo naglalaban-laban? Paano tayo mananalo? Nakuha natin yun, may kalaban ka na sa labas, marami ng mga external na atake sa atin, pati ba naman tayo dito nag-aatakihan? Paano natin mapapanalo itong laban na to? Same! Dito ngayon, at dito tinuturuan sila ni Apostle Peter, na kung saan magpakita kayo ng totoong pagmamahal ninyo sa bawat isa. Kasi panlaban natin ito sa panahon ng mga battles natin. Itong pagmamahal na ito. Panlaban natin ito kapag nanghihina na tayo. Pag nagkakasakit ka, kapag inaatake ka, kung kayo nagsusuwagan dito, kayo nagkakainan, edi ubus kayo pare-pareho. Kaya dito, ito yung reason, di ba? Pag sinabing letter, kaya sumusulat ang isang author sa Bible, dalawang reason lagi yan, for commendation and correction. At dito, of course, may commendation naman, pero majority ng reason bakit sumulat ang isang author sa Bible, kaya kailangan alamin yung genre ng binabasa, because of commendation, because of correction. Tiyak na may kinokorek dito. Bakit? Hindi na sila nagmamahalan ng totoo. Pag dumadaan na sa matinding pagsubok, di ba sinabi natin, kapag dumadaan na tayo sa matinding pagsubok natin sa buhay, doon na tayo natitest. Because when trouble grows, character shows. At doon nakita yung karakter ng mga first generation na Christians na ito. At ang kagandahan dito, natural naman talaga ito. Kaya nga, tinuturuan sila ni Apostol Pedro paano sila magmamahalan sa bawat isa nang sa gayon mapagtagumpayan nila itong mga pagsubok, mga persecutions na kanilang pinagdadaanan. At sinabi sa kanila ni Apostle Paul, hindi lang kayo na born again, basta nang wala lang. Hindi kayo na born again para mapunta lang sa langit. Na born again din kayo para magmahalan kayo sa isa't isa. At itong new birth na ito na binabanggit ni Apostle Peter dito ay sinusundan ng pagmamahal sa family of God. Nung ikaw ay na born again, may bago ka ng pamilya na kung saan nagdedemand ito ng pagmamahalan sa bawat isa. So package deal siya. Okay? Kapag ikaw ay na born again, hindi pwedeng hindi ka magpakita ng pagmamahal dyan sa katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Bulaga. Di ba? Hindi pwedeng hindi ka magpapakita ng concern dyan. Katabi mo, sa likuran mo, at ang matindi, magkakaibang mundo tayo yan. Tuturo pa natin yan doon sa ating seminar. Napakita ko yung mga mundo-mundo natin. Magkakaiba yan eh. Iba ka ng upbringing, iba ka ng probinsya. Yung palang matinding panggagalingan na yun ng conflict. Palibhasa kasi taga-norte ka. Yan, ganun na agad. Palibhasa kasi taga-south ka. Namansin mo, ganun palang may ano na eh. Yung mga intonations natin, yung mga, galit ka ba lagi? Parang sabi minsan sa mga Ilocano, di ba? Apo! Ito! Ano, laging galit. Hindi naman, hindi pala. Hindi galit yan, nagsasalita lang yan. Nang ano, yung iba naman, inaaway mo na, sampalin kita. Ano ba yan? Nakuha natin, minsan nagkakainisan na tayo kasi magkakaiba tayo ng mundo na pinanggagalingan. Kaya nga ganito ang nangyari sa kanila. Pero sa kabila
ng diversity natin, how can we show unity? Paano tayo magbibigay ng pagmamahalan, totoong pagmamahalan sa bawat isa? Kaya nga sinabi sa verse 22, in the New International Reader's Version, you have made yourself pure by obeying the truth. So you have to be honest and true. Love for each other. So love one another deeply from your hearts. So paano mo malalaman kung minamahal ka ng totoo o nagmamahal ka ng totoo? Hindi ito para mapuno tayo ng guilt, kundi kapag tayo ay nagkakamali, paano mo itatama ito? Kasi paano mo malalaman yung tama? Hindi mo naman in the first place alam yung tama. Paano malalaman yung fake? Hindi mo naman alam yung tama. So para malaman mo yung fake, sabi nga sa BSP dati, napakinggan ko, pinakaunang, paano mo malalaman na hindi peke ang isang pera? Sabi niya, kailangan alam mo yung totoo muna. Nakuha po natin yun. Para nang sa gayon, kapag tayo ay naliligaw, na-overwhelm tayo sa mga pagsubok na nangyayari sa ating buhay, nagagaya na tayo sa mga umaatake sa atin, paano mo itatama ito? Kaya napakagandang guide ng salita ng Panginoon. So join me in our message today entitled, Unmistakable Signs of True Love. Unmistakable Signs of True Love. Paano mo malalaman kung minamahal ka ng totoo, nagmamahal ka ng totoo? What are the unmistakable signs of true love? Para nang sa gayon, mga kapatid, hindi na tayo malilito. Love na ba to? Love ko ba talaga siya? Ano ba talaga gagawin ko? Para nang sa gayon, mas pure, mas tama, at hindi tayo, the moment na inililihis tayo ng mundo, alam natin kung paano tayo babalik. Sino na po ang ready at excited ngayong araw na ito? Magsabi nga po ng malakas na amen. Number 1, verse 22. Now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other. Love one another deeply from the heart. What are the unmistakable signs of true love? Number 1, true love is sincere. True love is sincere. Kaya sinabi dito, di ba? Now that you have purified yourselves by obeying the truth, ngayon, kayo ay mananampalataya na, nilinis na kayo ng Panginoon, niligtas na kayo ng Panginoon, so that you have sincere love for each other. So true love is sincere. Now, what does it mean? Ano ba itong sincerity na ito na sinasabi sa atin ng Panginoon? Ano itong sincerity ito? First, mga kapatid, it means it's real. Nung sinabi dito, so that you have sincere love, it means it's real. Ito po yung Greek word na ginamit dito na anipokritos. Di ba? Parang ipokritos. Di ba? Unreal. Ito naman, anipokritos. Ang ibig sabihin nito, real, without hypocrisy. Kaya nga sinabi sa Living Bible, verse 22, now you can have real love for everyone. Kaya nga mo maraming mga translations kasi hindi naman agad natutumbok yan. Di ba? Sinabi ko nga po, minsan yung isang salita, ang daming ibig sabihin nung kaya niya sinabi yun, yun. Kaya nga yung iba, natutumbok agad nila dito. Kaya nga maganda may mga iba rin translations. Pero maganda, malalaman mo kung ano yung ibig sabihin yan, kung alam mo rin yung totoo. Di ba? Babalik lang tayo doon. Hindi naman porket may translation, ang ganda nito, ay lumapat lang yan sa gusto mo. Kaya mo sinabi, hindi, gumagamit tayo ng translation kasi alam natin, mas lumalapat yun dun sa sinasabi talaga niya. Kaya sinabi dito, you can have real love for everyone. It's real. Pag sinabing sincere, it's real. It means don't fake it. Hindi kinakailangan pikiin ito. Kaya nga ito yung sinasabi yung sincere dito, ang ibig sabihin without hypocrisy. Yung mga hypocrites po mga kapatid, ito dating ibig sabihin yan, actor. Okay, artista. Kasi nga, di ba, hindi naman ikaw, iyan, pero yan ang pinoportray mo. Kaya ang ibig sabihin yan, yung hypocrites, actor yan, naglalagay ka ng maskara para dun sa pinoportray mo na karakter. Di ba minsan kahit hindi ka masama, mag-aakto ka masama kasi ikaw yung protagonist dun eh. Or ikaw yung antagonist dun, ikaw yung kontrabida. Tapos may bida naman. Kahit na mabait ka, kontrabida ka, yun ang i-act mo. Yung ibig sabihin ng hypocrite, hindi naman ikaw, pero yun ang ipinapakita mo. Sabi nga doon, wag kayong ganon. Pagdating sa pagmamahal, kasi hindi naman pelikula ito. Unless palabas lang yan. Kaya nga, hindi pwedeng palabas lang. Para malaman mo ang totoo, dapat hindi palabas siya. So don't fake it.
Kaya nga sinabi sa 1 John chapter 3 verse 18, little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Pinag-usapan natin noong nakaraan. Little children, term of endearment, yung ginamit niya dito. Kasi nga, di ba, sinabi natin noong nakaraan, ito naman, si John naman, maninermon kasi to. Kaya, nag-sandwich principle muna siya. Gumamit siya ng term of endearment, let us not love in word or talk, but in deed and in truth, sabi dito. Now the question is, are you faking love in any of your relationship? Remember this, brothers and sisters, don't fake it till you make it. Don't fake it till you make it. Why? Because you can make it real. Hindi mo, pag ikaw ay mananampalataya, hindi mo kinakailangan pekein. Bakit? Dahil hindi ka naman peke. Now, if you're fake, hindi talaga kaya. Hindi talaga kaya. Pero dahil ikaw ay Kristiyano na, huwag ka maniniwala sa sinasabi sa'yo ng bulong sa'yo ng past mo, binubulong sa'yo ng kaaway, binubulong sa'yo ng sino na wala na magandang mangyayari sa buhay mo. Puro ka na lang kasinungalingan, puro ka na lang pandaraya, puro ganyan na lang. No! Maybe dati. But kapag ikaw ay born again na, you can make it real. Kung dati sanay ka na pagsabay-sabayin yung 10 jowa sa isang buwan, kaya naman talaga. Di ba? Pero kapag, tapos mamaya, brand mo na, ganyan ka na. Nakakilala ka na sa Panginoon, di ba? Babalikan ka ng konsensya mo, babalikan ka ng past mo, na sinabi, hindi, ganyan ka pa rin. Wala ka na magagawa dyan, kanyang ka na habang buhay. No. Ngayon, I can make it real. Kaya kong gawing totoo ito. Bakit? Christian ka na eh. Because true love is sincere. Hindi sasabihin ng Panginoon, maging sincero kayo sa pagmamahala na hindi mo naman kayang gawin. First, it is real. Second, mga kapatid, itong sincere na ito, it means it's relational. Ito maganda to, kapatid. Kaya binanggit dito, yung brotherly love. Love each other deeply. Napansin niyo po yon? May binanggit dito, love brothers. Kaya pa sinabing, itong brother na ito, brotherly love na ito yung Greek word na Philadelphia. Dito nanggaling yung word na Philadelphia. Philos, di ba? Phileo. Pag sinabing ganon, di ba may iba't ibang mga types ng pagmamahal. May agape, may phileo, may storge. Di ba, may mga iba't ibang uri ng pagmamahal. Pero dito yung phileos ang tinawag. Pero Philadelphia, it means brotherly love. Love of the Christian brotherhood. So ibig sabihin, magmahalan kayo na ang ituring mo yung kapwa mo, ituring mo yung kasama mo, nakapamilya mo siya. Saka siya magiging sincere. Kasi ang turing mo sa kanya, kapatid, ang turing mo sa kanya, kapamilya. Hindi sinabi dito, mga kapatid, it is not that we should love as though we are brothers. Ulitin ko hindi sinabi dito na kayo ay magmahal na parang magkakapatid. Actually, hindi yun ang sinabi. Magmahalan kayo na parang magkakapatid, hindi yun. It is that we should love because we are brothers. We are sisters. Brothers and sisters in Christ. Siblings in Christ. Nakuha po natin yung mga kapatid. Hindi sinabi dito, magmahalan kayo na parang magkakapatid. Para lang naman pala eh. Natin yun. Hindi. Sinasabi dito, magmahalan kayo kasi magkakapatid kayo. Magkaiba po yung parang. Sa Marikina, mayroon nun. Nakuha po natin mga kapatid. Pero dito sinasabi na magmahalan kayo kasi magkakapatid kayo. Napansin niyo po kahit na minsan may conflict tayo sa bahay, madalas, generally speaking, kahit may conflict, uwi ka pa rin naman doon. Mamaya, may conflict kayo, okay ka na ulit. Kasi nga, ganun yung turing nyo sa bawat isa. So, mas madadalian ka na i-apply itong sincere love na ito kapag ang turing mo sa kanya, tama, nasaktan ako ng kapatid ko, o kaya ganyan, nakakuha niya yung sapatos ko na hindi naman siya nagpapaalam. Kami ganyan kami dati. Kasi yung kapatid ko, si Jan, mahilig ng mga original. Ako, hindi ako maipon. Pero ako naman gagamit ng sapatos niya pag wala siya. So, mamaya, away na. Sa bahay, minsan ako pa yung nung hihiram lang eh. Minsan, di ko na nakasala, ikaw pagalit eh, no? Minsan, ganun talaga. Yung mga response natin eh. Kasi kapag tayo ay nahuhuli eh, magagalit din tayo.
Yan, ganun madalas ang tao. Pero minsan kapag tapos nun, kasama na ulit kayo. Lalaro na ulit kayo. Bakit ang dali niyong gawin yon? Kasi malinaw sa'yo, kapatid mo yon. Ganun din sa spiritual family. Mga kapatid, true love is sincere. Paano mo ano yon? It is real. And it is relational. Hindi tayo magtuturingan na parang magkakapatid. Tayo ay magkakapatid. Pansinin nyo, mas makakaiwas tayo sa mga, alam mo yun, sa hindi magagandang action, hindi natin maloloko kapwa natin, makakaiwas din tayo sa hindi magagandang bagay pag ganito na yung itinanim natin sa ating puso. Actually, mga kapatid, sinasabi lang dito ni Apostle Paul, kino-confirm din ni John, that brotherly love is the evidence of conversion. Di ba sinabi ko nga po, package deal yan nung na-born again ka. Napunta ka sa isang spiritual family na kung saan dapat, mahal mo yon. 1 John chapter 3 verse 14. We know that we have passed out of death into life because we love the brothers. Whoever does not love abides in death. Teka lang, kaya siguro hindi mo magawang totoo. Kasi baka hindi ka naman talaga totoong saved. Nakuha po natin yung sinasabi nila dito. Kasi kasama siya. Nagkakamali tayo. Nakuha mo niyo po yung ibig sabihin nun. Pero ibig sabihin, kaya mo na. Nagkakamali ka, nakakagawa ka ng mali, pero ibig sabihin, dahil Christian ka na, dahil born again ka ng totoo, kaya mong gumawa ng tama. Pag hindi, hindi mo kaya. Pero kapag ikaw sinasabi mo na ligtas ka na born again ka na talaga, kahit may battle, kakayanin mo. Kasi nga, nasa spiritual family ka na. So kaya mong magpakatotoo. Kaya mong magpakatotoo dahil ikaw ay totoong ligtas. Hindi ko talaga kayang, ganito talaga ako eh. Teka lang, kung dating pas mo, ganyan ka. Pero kapag ikaw, born again na, kaya mong magpakatotoo bilang isang born again. Bilang isang mananampalataya, ibig sabihin, pinanganak na muli. Kung hindi ka pinanganak na muli, sige, tuloy mo yan dating buhay mo. Pero kapag ikaw ay pinanganak na muli, kaya mo kapatid. Kaya mong magpakita ng sincere na love. So what are the unmistakable signs of true love? True love is sincere. It means it's real. It's relational. Pangalawa mga kapatid, Ito na. Ganda na itong sinabi niya dito. Verse 22. Having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love. Tignan niyo pong maigi ito. Love one another earnestly. So number 2. What are the unmistakable signs of true love? Number 2, true love is earnest. Alam niyo po mga kapatid, yung sinabi dito, love one another earnestly. Yung Greek word na ginamit dito is ektenos. Itong ektenos na ito, tignan niyo po, nung sinabing magmahalan kayo, sincere brotherly love, tapos sinabi love one another earnestly, ang ibig sabihin nito, to stretch out. Nako, makinig ka maigi dito kapatid, maniwala ka. Nawa kausapin tayo dito ng Panginoon. Ektenos, ibig sabihin to stretch out. It describes strenuous or maximum effort. Strenuous or maximum effort. Kaya nga ang hilig gamitin ito ni Apostle Peter. Ginamit niya ito sa 1 Peter 4:8. Above all, keep loving one another earnestly. Keep loving. Pagpatuloy niyo yung earnest na pagmamahal. Since love covers a multitudes of sin. Kaya nga mga kapatid, ang ibig sabihin nitong passage nito, it describes strenuous or maximum effort. Sabi nga po natin, effort. Yung stretch out na ito mga kapatid, pag sinabi, maximum effort, strenuous. Pag sinabing effort mga kapatid, strenuous physical or mental exertion. Strenuous physical or mental exertion. Pag sinabing true love, ay earnest siya. Teka lang, anong ibig sabihin nito? It involves two important things. Itong ganitong klaseng pagmamahalang, ituloy ninyo. Dadaan kasi kayo ng pagsubok, pero ituloy nyo tong ganito. Nakuha po natin, first, it involves physical effort. Ang ibig sabihin nito dito, physical effort. Ibig sabihin, ito ay may pagkilos. Ibig sabihin, ikaw ay nagsasakripisyo. Ikaw ay napapagod.
Therefore, mga kapatid, therefore, sabi nga po natin, therefore, ang tunay na pagmamahal, ready ka na bang marinig to, kapatid? Ay, ready mo sarili mo dito. Kasi hindi naman laging naituturo sa atin ito. At hindi minsan ganito yung pinaniwala sa atin ng mundo. Lalo na ngayon. Therefore, ang tunay na pagmamahal ay nakakapagod. Stretch out, strenuous, maximum effort. Hindi, pag napapagod ka, hindi true love yan. Baliktad. Kaya minsan nang sagay, pag napapagod ka, sasabihin mo, hindi true love ito, ayoko na nga. Guguloyin tayo na ngayon ng kaaway, gano'n naman talaga eh. It involves physical effort. Ang tunay na pagmamahal ay nakakapagod. Balik lang tayo, di ba? Bakit mo ginagawa sa family mo yan? Aga mo gumigising, nagtatrabaho ka. Ba't ka nagpapakapagod? Kasi mahal mo, oh. Di ba? Pag mahal mo, handa ka mapagod. Sino nagsabing hindi pagmamahal yan? Ang tunay na pagmamahal, according to the Bible, nag-i-involve ito ng physical effort. Di ba pag nangliligaw ka, sino dito nakakapagod? Kaya nga dati may kaibigan ako, sabi niya ganun, Brad, ang layo niyan. QC ka, Montalban yan. Wag mo na tuloy. Talo ka. Wala ganun talaga pag mahal mo eh. Hindi lang mahal. Kailangan, handa ka rin mapagod. Biruin mo, darating ako, babalik ako sa church dati, 2:00. 3:00, minsan. Biruin mo, pagbalik ko pa sa church, may nakaabang pa sa akin doon, manghihiram ng pambili ng ulam kinabukasan ng mga member natin. Sabi ko, nga, wala nga kaming ulam eh. Tapos kinabukasan, iba naman, gamot naman ng member natin, ihingi. Buti na lang, may nanghihingi sa akin, buti na lang, may nagbibigay din. Kaya patas lang. Hindi ka talaga ubos na ubos, pero tama-tama lang minsan. Alam niyo po yun mga kapatid, it involves physical effort. Alam mo yun, hindi ka na lang basta-basta nagmamahal dito. Ang ginagawa mo, ikaw ay nagpapagod, kaya minsan, hindi, mali na yata itong ginagawa ko. Hindi, tama yan. Kasi ganyan ang totoong pagmamahal. Love one another earnestly. It involves physical effort. Ngayon ang tanong, nakakapagod pala ang pagmamahal? Wag di na lang ako magmamahal. O, di ba may ganyang kabaluktok na utak ng mga tao? Kakapagod pala magtrabaho? Hindi na ako magtatrabaho. Grabe. Utak pa lang talaga, wala na mangyayari sa kanya. Isip mo pa lang, di mo na kaya. Paano gagawin sa realidad yan? Isip pa lang, hindi na ako magmamahal. Kapag ganyan din lang, ang dami natin ganyan naririnig. Ang tawag dyan mga kapatid ay avoidance coping, sabi ng psychology. Pag sinabing avoidance coping or escape coping, ibig sabihin nito, nagtatry ka na iwasan yung mga stressors. Avoidance coping, rather than dealing with them. At kapag in-apply natin yung avoidance coping na to, hindi na ako magtatrabaho kasi nakakapagod. Hindi na ako magmamahal kasi masasaktan ka. Yun yung mga taong hindi na daw lumalago. Negatives ang epekto nito kapag ganyan ang isip ng isang tao. Ganyan naman pala, masasaktan ka kapag nagmahal ka. Natural yun. Nakakapagod naman pala magmahal. Natural. Alam ka naman, di bumubuhayin pamilya mo. Nakakatakot naman pala, nakakapagod naman pala maglingkod sa Panginoon. Natural. Worker nga ang tawag eh. Magwa-work ka nga eh. Kaya lang kapag yung avoidance coping, practice natin ito, o nag-escape tayo doon, hindi ka na mag-grow. Tawag doon, fixed mindset kasi. Kapag may growth mindset ka, sige, haharapin ko ito kasi kasama ito sa paglago. Kaya nga ang panglaban dito sa avoidance coping, ang avoidance coping na ito mga kapatid, ang tawag dito is cognitive reframing. Kapag ikaw ay dumadaan sa ganyang mga bagay, apply mo yung cognitive reframing na tinatawag. O kaya change ng mindset na tinatawag. Because if you want to change the way you experience it, change the way you look at it. Ulitin ko ha. If you want to change the way you experience it, change the way you look at it. That's cognitive reframing. Kung gusto mong mabago yung experience mo, baguhin mo yung pananaw mo doon. Kapag may hindi nababago sa buhay natin, pag may hindi nababago sa ginagawa natin, baka kinakailangan baguhin natin yung pananaw natin nung ganong bagay. Kasi uulit-ulit lang siya. Ang ibig sabihin niyan ay cognitive reframing. Okay?
So ang true love, mga kapatid, earnest. Why? It involves physical effort. Second, mga kapatid, it involves mental effort. Kasi again, effort means strenuous physical or mental exertion. Kapag true love pala, kailangan ng physical effort. Pupuntahan mo, papagod ka, maglalaan ka ng time mo, pero hindi lang ganon. It involves mental effort. What does it mean? True love is thoughtful. Ibig sabihin, kung mahal mo, pinag-iisipan mo. Hindi, wala niya, magpansinin yan. Hindi, mahal mo pag-isipan mo. Effort din. Mag-isip na lang ng effort, di mo pa kaya. Ano ba naman yan, napagod ka agad ka iisip? Paano pag realidad na labanan na yan? Dito nagsisimula ang lahat. Pag-isipan mo kung paano ka makakatulong sa kapwa mo. Kaya pala pag nag-iisip ka, paano mo matutulungan yung kapwa mo, ang ibig sabihin nun, pagmamahal. Ano kayang gagawin natin? Paano natin ito matutulungan? Madalas ito, ginagawa sa mga disciples, ganyan, minsan kapag may mga battle yung kasama natin, tinutulungan natin, ano kayang gagawin natin dito? Paano kaya natin siya tutulungan? Bakit natin ginagawa ito? Dami ko ng problema. Ang dami mo ng problema. Bakit mo ginagawa? Bakit ka nag-iisip? Kung paano matutulungan yung kapwa mo, ang tawag dyan, true love. Kasi nag-iisip ka kung paano gaganda yung buhay niya, paano ka makakatulong, paano ko kaya siya mapapasaya? Hindi ba masyado ng over naman ito? Hindi. Ang tawag dyan, pagmamahal. Listen to this. Because if love is mindless, it is meaningless. If love is mindless, it is meaningless. That's why Great Commandment says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Kasi gusto ng Panginoon, nag-e-effort tayo sa isip din. Because if love is mindless, it is meaningless. Kaya pag pinag-iisipan mo yung asawa mo, yung anak mo, ano kaya maibigay ko man lang dito ngayong araw ng mga Chinese New Year? Hindi. Hindi ba talaga yun, no? Ano kayang, paano ko kaya matutulungan ito? Paano ko kaya siya mapapasaya? Ibig sabihin nun, ikaw kasi ay nagmamahal. Kasi kasama talaga siya. Kung hindi mo iniisip yung kapwa mo, baka hindi mo talaga mahal. Kaya gusto ng Panginoon, iniisip natin siya. Love the Lord your God with all your mind. Kaya tayo nagpaplano. Nalansin mo, ibig sabihin, kaya ka nagpaplano. Kasi mahal mo yung pangarap mo. Mahal mo pamilya mo. Gusto mo magkaroon ng magandang future. Kaya pag hindi natin mahal ang buhay natin, mga kapatid, ibig sabihin, hindi natin gusto talaga na umayos ang buhay natin, hindi ka magpaplano. You hate your life. Kaya please lang, planuhin ang buhay. Sang-ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Ilalapat natin yung plano natin, sabi ng Bible. Kasi ang magpiprevail, yung purpose ng Panginoon, di yung plano mo, ilapat mo dun sa purpose ni Lord para sa dulong-dulo, mag-prevail ito. Nakapo natin siya, mga kapatid. So pag-iisipan natin, sabi ko nga, hindi mo. Because if you fail to plan, you plan to fail. Ano bang goal natin dito? Ito yung goal natin. So dapat meron tayong spiritual goal, meron tayong tinatawag na financial goal, meron tayong relational goal, meron tayong career goal na tinatawag. Ang dami namang goal. Gusto mo gumanda buhay mo. Pag-iisipan mo talaga siya. Gusto mong umayos yung relationship mo, pag-iisipan mo talaga siya. Because earnest love goes beyond superficial acts or sentimental na feelings. Again, earnest love goes beyond superficial acts or sentimental feelings. Ayaw kasi ng Panginoon na, kasi kinikilig ako na love at first sight ako. Ayaw ni Lord ng ganon. Kasi madaling ma-fall out of love pag ganon. Nakuha natin, iba pa rin yung pinagpaguran mo. Iba pa rin nag-invest ka. Ayaw pa ba ako, pambihira? 10 years na ako naliligaw dito, ngayon pa ba susuko? Ngayon pa ba? Ngayon pa ba ako aayaw? Ang dami ko ng pagsubok na pinagdaanan sa buhay. Nag-invest na ako, ngayon pa ba? Napansin mo, nakakatulong sa kanya, kaya pala. Kaya pala ganun. Kaya pala ang isang tao nagiging matatag siya kasi hindi superficial yung kanyang pagmamahal. Hindi lang dahil, alam mo yon, dahil uso ngayon, o kaya may gusto kang patunayan, kami hindi magiging ganito.
Hindi kapatid. Ayaw ni Lord na mababaw lang. It is to do whatever is necessary. Pansinin mo. It is to do whatever is necessary to meet needs. Ganito palapit. Pansin niyo po maigi mga kapatid. Ibig sabihin kasi ng earnest dito, pinag-iisipan mo, pinagpapagura mo. Para saan? Bakit ka nag-iisip? Bakit ka nagpapagod? Para sa kapwa mo. Para may ma-meet kang need ng kapwa mo. Bawa, need niya ng words of affirmation. Maglalagay ka ng mga letters. Need niya ng touch. Di ba? Needs niya ng regalo. Need niya ng time. Para may ma-meet kang need. Halimbawa, may pangangailangan yung kapwa mo. Ba't mo pinag-iisipan nyo? Kasi yan ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, need meeting ang nature ng true love. Sabi nga po natin, need. Ang nature ng true love, kung ano yung need niya. Kaya pag magbibigay kayo ng regalo, isipin nyo, ano yung need? Okay? Halimbawa, hindi naman sa masyadong bibigyan ko ng anong regalo, ang arte mo pa. Hindi, ikaw sa part na lang natin to. Kaysa kung ano-anong bilin ko sa kanya, di bigyan ko na lang siya ng pambili. Kasi mamaya regaluhan ko siya ng damit. Tapos mamaya dyan, lumalaw-law pala sa kanya, hindi niya masuot. Paano yung, ano klaseng need yun? Hindi niya rin magagamit. Di kung magkano yung pera ko, halimbawa, ang pera ko, 200. Sis, bro, gusto ko tayong regaluhan ng damit. Kasi nakita ko kailangan mo. Pero baka lalong hindi mo magamit pag bumili ako. Hindi mag-fit sa'yo. Bigyan na lang kita nito, dagdagan mo na lang kung kulang. Kasi ito yung budget ko. Nakuha niyo mga kapatid. Ano yung need? Paano mo mapupunan yung need ng kapatid mo? Paano mo mapupunan yung need? Kasi ganyan ang pagmamahal. Need meeting ang nature ng true love. May need ka na nami-meet. So true love is earnest. First, it involves physical effort. Second, it involves mental effort. Ipagpatuloy nyo yung ganyang uri ng pagmamahal. And thirdly, mga kapatid, having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly. Tignan nyo po ito, from a pure heart. Number 3, true love is pure. Sabi nga po natin pure. Bakit? Maganda kasi ito, ang galing ni Apostle Peter dito. Kasi the love we show with our hands should flow from our heart. Sulitin ko. The love we show with our hands, maglilingkod ka may imimit kang need. Mag-e-effort ka. But dapat, yung pagmamahal na ipinapakita natin sa pamamagitan ng ating pagkilos, dapat nagfo-flow siya sa puso natin. Kasi pwede ako magbigay, pero hindi ko naman siya mahal. Pwede akong namimigay dyan, pero hindi ko sila talaga mahal. Kasi may gusto ko maipanalo tong kandidatura ko, o kaya may gusto kong mangyari dito, kaya ako ginagawa ito. Hindi siya nagfo-flow, tignan niyo po, from a pure heart. So sinasabi lang sa atin dito ni Apostle Peter, the true love is not for impurity. Huwag kang magmamahal, tapos pagpaplanuhan mo na hindi maganda yung kapwa mo. Di ba, uso yan ngayon? Hindi, nagmamahalan lang naman kami. Sigurado ka. Bakit binawasak mo siya? Bakit gusto mo masira buhay niya? Biruin mo. Nagpaplano ka ng magpakasal sa kanya. Pambihira naman yan. 10 years old pa lang yan. Paano gaganda buhay ninyo? Hindi totoo yung pagmamahal na yan. Kasi alam mo, masisira buhay ninyo Napansin natin mga kapatid, lalo kayo masisira dyan. Lalo kayo magiging impure dyan. Because true love is not for impurity. Second mga kapatid, true love has immunity. Ito naman ang maganda dito. Ibig sabihin, ang true love ay mayroong ability to resist impurity. Kapag tunay pala ng pagmamahal yan, kaya mo Sige, tis-tis mo na. Kasi pwede naman talagang God's will kayo, hindi lang timing. For now. Hayaan mo muna ma-develop yung prefrontal cortex niya. Ganun lalim no? Ibig sabihin nun mga kapatid, yung prefrontal cortex kasi natin, nagde-develop yan sa tamang panahon. Ibig sabihin, yun na yung panahon na kaya niya nang mag-isip ng tama. Kaya niya nang mag-decide ng tama. Kaya lang, nagde-develop talaga yan. Nagmamature yung prefrontal cortex ng tao, nasa range ng 25 years old. Ibig sabihin, 26 na ako mag-asawa. Magjojowa. Hindi naman, pwede rin. Okay? Pero, hindi natin sinasabi na ganitong age. Halimbawa, talagang na-in-love ka. Talagang okay naman kayo. Tinamaan talaga hindi ni Cupido Ni Lord talaga, yung puso mo.
Totoo naman talaga. Kaya lang, 21 ka pa. Anong gagawin mo? Yung sinasabi natin. Pag aminin mo na immature ka pa, humingi ka ng tulong. Magpa-coach ka. Huwag magdunong-dunungan. Kasi nga, kailangan pa natin ng tulong at that time. Kahit naman nga may edad na, kailangan pa rin natin ng coach. Nakuha po natin siya mga kapatid. Pero ang pagmamahal, true love is not for impurity. And true love has immunity. Ibig sabihin, may ability ka na i-resist yan. Halimbawa, tinuruan ka na. O wag muna Ano muna? Mag-ayos ka muna. Opo, sige po, gagawin ko. Napansin mo, kaya naman pala. Huwag mong isipin na lagi, hindi. O pag-ibig na makapangyarihan sa lahat. Tagabulakan ako. Pag pumasok sa puso ni inuman, hahamakin ko kayong lahat. Hindi. Pag mali, amin-amin tayo. Di ba? Sige po, naunawaan ko po. Next month na lang po. Nakuha mo kapatid, ibig sabihin, naiintindihan ko po. Naiintindihan ko po. Nakuha natin yon, tapos itatama mo siya. Kasi ang true love, may kakayahan yan. Maniwala ka. May kakayahan niya na i-resist ang mali at may kakayahan niya na itama ang mga pagkakamali. Kasi totoong pagmamahal. Kapag hindi totoo yan, hindi. So iwasan yung unnecessary motive. Iwasan yung may hidden interest. Nakakaya ka lang tumatawag kasi may hihingin ka sa kanya. Iwasan yon. Pero hindi naman lahat ng nangungumusta sa'yo laging ganun. O kaya baka naman totoo din na kailangan ng tulong. Pero mga kapatid, tayo mismo, huwag tayong gagawa. Kaya natin gagawin ito kasi may hidden interest tayo dun sa kapwa natin. Huwag magkaroon ng unnecessary motive. This kind of love is sacrificial. This kind of sacrificial love, listen to this, is not easy. Listen tignan niyo po. From a pure heart. This kind of sacrificial love, may effort tayong gagawin physically or mentally, it is not easy. Because it is impossible if the heart is not pure. Mahirap talagang gawin yon pag hindi pure ang puso. Psalm 51 verse 10 says, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Diba? Napansin mo si David? Gusto niya nang umayos, gusto niya makabalik, gusto niya maibalik yung fire, yung passion niya. Anong inuna niya? Create in me a clean heart. Bakit? Bakit hindi create in me a clean hand agad? Kasama yon sa repentance. Pero ano magfo-flow sa hand na yan? Kung iba ang nagfo-flow sa heart. So ipanalangin natin, Lord, create in me a pure heart and renew a right spirit within me. Kasi tatama ang ginagawa mo, tatama ang lakad mo, tatama ang aksyon mo kapag naitama ang puso mo. Pag naitono ng maayos ang pusong ito, maniwala ka kapatid, hindi pipiyok ang aksyon mo. At hindi masisintonado ang ginagawa natin kasi naitatama ang puso. So our love must stem from a clean heart. Kaya tanda natin kapatid, true love is pure. Halimbawa, nahahaluan nito na hindi maganda, hindi. Mali ito. Kinakailan itama natin ito. Kailangan nagfo-flow siya sa pure heart para nang sa gayon, mas maganda ang atake natin. So what are the unmistakable signs of true love? Number 1, true love is what? Sincere. Sabi nga po natin, sincere. It is real, it is relational. Pangalawa, true love is earnest. It involves physical effort and mental effort. Kaya akala mo, kung na lang napapagod dito, kakapagod naman. Kasama yan sa pagmamahal. Si Jesus nga namatay pa nga eh. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Kasama talaga ang effort pagdating sa pagmamahal. Kaya kapag ikaw ay nag-e-effort, ibig sabihin, nagmamahal ka. And then number 3, true love is pure. True love is not for impurity. And true love has immunity. Kaya mo kapatid, dahil ikaw ay mananampalataya na. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Dito po ako mag-i-end mga kapatid. Pagpulay-pulayan natin ito ngayon. Napansin niyo po, lahat ng pinag-usapan natin, hindi naman talaga madali eh. Napansin niyo, sa totoo lang, kapag ito po pinag-aaralan ko, nag-iisipan ko, pambira. Ewan ko sa inyo sabi ko. Pero sa akin mahirap to. It's hard. Mahirap gawin ito, lalo na medyo fresh pa sa'yo. Hirapan ka, sasaktan ka, o kaya hindi naman tayo nasanay sa ganitong klase ng pagmamahal. Hindi tayo nasanay. Kaya nga si Apostle Peter,
Sinasanay sila. Kasi nga mga first generations na Christian eh. Ang daming ituturo sa kanila ng kung sino-sino, lalo na sa atin ngayon. Para itong anytime, kung ano-ano mapapanood mo, kung ano mababasa mo, na akala mo siya totoo. Di ba? Kung ano mas mapapakinggan natin. Kaya tinitrain sila ng mga apostles kung paano dapat ang tamang aksyon ninyo pagdating sa kingdom na pinasok ninyo. Pagdating sa bagong relationship ninyo, dahil kayo ay mga bago na. Kayo ay mga born again na. Kaya lang mga kapatid, sa totoo lang, mahirap siya. Lalo na, pansinin ulit natin, verse 22. Now, you can have real love for everyone. Napansin nyo? Ano susunod? Because. Napaka-importante nun. Now you can have real love for everyone because your souls have been cleansed from selfishness and hatred when you trusted Christ to save you. So see to it that you really do love each other warmly with all your hearts. Napansin niyo po yon? You can have real love for everyone. Bakit? Mahihirapan ka na magmahal kapag hindi ka muna minahal. Ganda ng pag-uusapan natin next week. Bakit nga ba mahal kita? Kailangan maayos mo muna yung why para umayos yung how. Pero dito mga kapatid, hindi mo talaga kakayanin yan. Kailangan maranasan mo muna yan. At sinabi dito ni Lord, pwede na kayo magmahal ng tama. Kasi minahal ko kayo ng totoo. Sabi ni Lord, di ako nagbibiro na namatay ako sa krus. Di ako nagbibiro nung sinabi kong it is finished. Di ako nagbibiro nung sinabi kong for God so loved the world. Hindi pineki ni Lord yung pagmamahal niya sa'yo. Mahal na mahal ka ni Lord. Kaya kaya mong magmahal. Kaya mong magbago. Pag nagkamali ka, kaya mong itama yung mga bagay. Hindi naman perfection yung itong pinag-aaralan natin dito eh. Kaya nga may guidelines tayo para pag naliligaw, alam mo kung saan ka pupuntang tama. Nakuha natin dahil kaya mong gumawa ng tama. Kaya mong makabalik kapatid. Kaya mong umayos dahil tinutuo ka ni Lord. Totoo yung pagmamahal na ginawa sa iyo ng ating Panginoon. Hindi siya nagbibiro. Mahal na mahal ka ni Jesus. Para na sa gayon, may kapangyarihan ka na i-apply ito sa buhay mo. Kasi ginawa niya muna sa iyo. I want you to close your eyes right now. I don't know kung sino sa atin dito kapatid na puno na ng hatred. Dahil siguro yung ginawa ng mga tao o ginawa sa'yo. Or nagawa mo sa iba. Di ko alam kung anong guilt ang mayroon sa puso natin ngayon. But gusto ni Lord ayusin kapatid yung buhay mo. Ayaw ni Lord maging sisidlan yung pusong yan ng lason. Pag naging sisidlan ng lason ng pusong yan, malalason ang buong buhay natin. Pati pamilya natin. Ministeryo natin. Kaya katulad ng dalangin ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Nagkamali ka man, o may nagkamali man sa'yo, ang importante, huwag mo nang gawin. Pa-create ka ng puso kay Lord na maganda. Pabago mo kay Lord yung puso mo. Kung meron man sa atin dito, nasaktan ka ng labis, o nakapanakit ka ng hindi maganda, ngayong oras na ito kapatid, gusto ko malaman mo, hindi nagbibiro si Lord. Mahal ka niya. God wants to change you. God wants to heal your heart. Ang ganda ng plano ni Lord sa buhay mo. Ganda ng plano niya. If you're this person now, maybe this is your first time na gagawin mo ito, and you want to surrender your heart to God, and you want God to mend your broken heart right now, mananalangin tayo, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Challenge kita kapatid, bibilang ko ng 3, taas mo yung kamay mo if you want to surrender your heart to the Lord. Ayos kay Lord dito, kapatid. This is your first time, lalo na suko mo yung buhay mo kay Lord, yung mga pinagdaanan mo in the past. Ikaw sa kasi Lord ngayong oras na ito.
Ba't gusto ng Panginoon katagpuin ka? Come on, lift up your hands. 1, 2, 3. As our hands lifted high right now, I want you to pray this prayer right now. But make it your personal prayer. Maniwala ka kapatid, kikilos si Lord sa buhay mo. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Ngayong oras na ito kapatid, kung first time mo na ginawa yan, maniwala ka, hindi nagbibiro si Lord. Mahal ka niya. Ano man ang nagawa mo o nagawa nila sa'yo, ang importante, may ginawa si Lord sa'yo. Sapat na yun para makabangon ka, kapatid. Mahal ka ni Jesus. And for all of you right now, kahit matagal na tayo mananampalataya, karoon tayo ng impure na puso. Minsan, tinamaan nito, hindi na lang tayo, tinamaan mga anak natin, pamilya natin, yung ginagawa natin. Hindi rin nagbibiro si Lord. Hindi ka niya mahal nung panahon na magaganda lang nagawa mo. Anak ka pa rin niya kahit na nagkamali ka. Kaya nga, gusto ni Lord, mabago yung puso natin. Kasi mahal ka niya. Mahal ka niya. Ibang magmahal si Lord kaysa sa atin. He wants to touch you. He wants to mend your heart. He wants to renew you. Father in heaven, I pray, God, that you touch every heart. Kung meron man dito, Lord, kinain ng hatred yung puso niya, ihil mo po itong pusong ito in Jesus' name. Lord, ito pong pusong ito, gawin mo pong container ito, Panginoon, na magandang bagay na mula sa iyo. Lord, nire-renounce po namin anuman ang naitanim sa pusong ito na hindi maganda, na unti-unti nang umuusbong, na apektuhan na kami, Panginoon. I pray, God, katulad ng dalangin ni David, create in me clean heart and renew a right spirit within me. Lord, I pray for renewal right now. Palakasin mo po ang mga nanghihina. Pagalingin niyo po, Panginoon, ang mga may karamdaman. Bigyan niyo po ng kapayapaan ng mga naguguluhan ngayong oras na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kapatid, I will give you a few seconds. Right now, ikaw ang Panginoon. Hayaan mo, Lord, touch yung buhay mong yan. Let the love of the Lord flow. Let the love of the Lord touch that heart now. Wide awake, drawing closer by grace and all. May mga pusong binubuo ngayon ng Panginoon dahil maganda ang plano niya sa iyo, kapatid. Kaya mo na muna iisipin ng iba. Palayain mo din ang sarili mo sa iniisip mo. Ang importante, kinakargahan ni Lord ng mga tamang bagay ang pusong yan. Dahil kakargahan ni Lord ng matinding blessing yung buhay mo. Lord, I pray, God, for your spirit right now to move in this place. Let your love envelop this place now in the name of Jesus. Lord, purify our hearts, renew our mind in Jesus' name. The Spirit of God is moving in this place. He is healing someone. He is renewing someone. Oh God, let God touch you right now. Let God restore you. Let God heal you. In the name of Jesus. Oh Lord. Ang ganda-ganda ng plano ni Lord sa iyo, kapatid. Kung may nagplano man ng hindi maganda sa iyo, kung naplano mo man ng hindi maganda ang buhay mo, maniwala ka, kapatid, kakayanin mo ngayon. Mahal na mahal ka ni Jesus. Oh Lord. Oh Jesus. Come on, just come. Jesus Christ. Come to
reaching out to you. The Lord is touching you right now. So deep is washing over me. Kakaiba yung pagmamahal ng Panginoon, kapatid. Yan yung pagmamahal na pinag-iisipan. Pinag-isipan ka, kapatid. Pagmamahal na sineryoso ka. Pagmamahal na hindi nagbibiro. Pagmamahal na puro. Kay Lord nagsisimula yan. Kaya mo, kapatid. Magsimula ulit. Dahil totoo yung ginawa sa'yo ni Lord. Kaya mo. Lord, I rebuke every lie. I pray God for spirit of truth right now. Lahat ng kasinungalingan ay winawasak namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Fill these people with your love, with your truth, God, in the name of Jesus. Oh Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Your face is all I see. You are my everything. Yes, Lord. Jesus Christ, you are my what desire, oh God. Lord, hear my only cry to know you all my life. Somebody in this place right now, Know you all may mga puso hindi tinahi ni Lord. Pusong hindi sinulsihan lang ni Lord. Pusong binago talaga, ginawang brand new ng ating Panginoon. Salamat, Panginoon. Because you can make everything brand new, oh God. Salamat sa mga nagsuko ng buhay sa iyo for the very first time. Salamat sa mga nagre-dedicate sa iyo ng kanilang puso. Once again, God, we dedicate everything, Panginoon, sa iyo. Salamat po. Knowing, God, na alam mo ginagawa mo, na mas mahal mo kami kaysa pagmamahal namin kung sino man. Kahit nasa sarili namin, Panginoon, o sino man nagmamahal sa amin, iba pa rin yung pagmamahal mo, Panginoon. Kaya, Lord, may kakayahan po kami na gawin ito dahil una mo itong ginawa sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat sa pagtanggap. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pagbabago. Salamat sa bagong puso, Panginoon. Salamat po. Sa Kanya na nagbibigay ng bagong pagkakataon, sa Kanya na nagbibigay ng tunay na pagmamahal, sa Kanya lamang ang pinakamataas na papuri at pinakamataas na pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Come on, mas malakas na palakpak sa Diyos na tunay na nagmahal kayo. Come on! Hallelujah! You keep no record of my sin, and you don't remember all my shame. God bless everyone. See you next Sunday. Thank you for joining us, amazing family. And you don't remember all my shame, all my shame. Your love heals every disease. Your love fulfills my every need. Your love is everything to me. Your love is everything. Your love heals every disease. Your love fulfills my every need. Your love is everything to me. Oh, I will not forget. I won't forget your promises. I will not forget. I won't forget your love.